Kung titingnan mo, pati sa industriya niya, isinusuka siya. Pati mga kapwa niya artista, isinusuka siya. Pati yung mga ginagamit niyang mga bakla para sa mga show niya, sinusuka siya. O kasi siya lang naman ang kumikita doon sa mga ginagawa nilang skit ng mga bading na kasama niya. Baka pinalalamon niya lang yun, pero itong mga bading na to, somehow, hindi nila alam, nagagamit sila para sa content nitong ulaga na ito, tapos kumikita ng bonggang-bongga, baka barya lang yun napupunta sa kanila. I-outing lang sila, bigyan lang siguro sila ng lalaki. Oh, baka okay na sa kanila, pero ang hindi nila alam, limpak-limpak na pera yung kinikita nito sa paggamit doon sa talino ng mga baklang nakapalibot sa kanya. Kasi yun yung ini-expose ni Christopher Min dito. Imagine mo, Christopher Min, marami nakaaway to ng mga artista. Oo, pero ano to, marami rin kaibigan to ng mga artista. Magtataka ka. Sa industriya nila, kung siya talaga yung pinakatinitingala, dapat sa industriya nila walang galit sa kanya. Pero ito, tanda-tanda na sa industriya, galit sa kanya. Pakinggan nyo kung ano sasabihin nitong matanda. Rodrigo Duterte, ang kanyang pinaglaruan sa kanyang konserto. Pati ang sitting president, si PBBM, ay talaga naman pong pinaglaruan din. Diba, paglalaro mo si Pangulong Duterte, pati daw si BBM pinaglaruan. Pati si Marcoleta pinaglaruan. Akala mo, putang ina, nakakaangat siya sa mga yun. Sabagay, tayo rin naman. Binabatikos din naman natin yung mga yan, pero hindi tayo tumanggap ng bayad sa mga tao, entrance fee, para gamitin mong ano yun. Para gamitin nating materials yun. Yung ating pagbatiko sa gobyerno, hindi tayo kumuha ng entrance, ang box A, box B, balcony. Hindi tayo kumuha ng ganun. Pero kumuha ka ng bayad sa mga tao for you to entertain them, tapos papasok mo yung politika. Wala kang pinagkaiba sa mga pari sa simbahan na imbis na magsalita patungkol sa salita ng Diyos, politika. Ganun din. Concert supposedly, kantahan, sayawan yan. Pero bakit ipapasok mo yung politika? Anong meron? So ibig sabihin, nabudol mo yung mga nanood sa iyo. Kasi it is supposedly an entertaining. Kasi sabi ko nga sa inyo, magkakagalit ang mga Pilipino, pero pag nagsusuntukan, nakikipagsuntukan si Pacquiao, nag-unite ang mga Pilipino, mababa ang crime rate. Magkakagalit ang mga Pilipino, pero pag Miss Universe, na-unite yung mga Pilipino, di ba? Basta anything na that has to do with entertainment, o katulad yan, concert supposedly, walang kulay yan. Kasi kung nilagay mo sana diyan sa diyan sa Araneta Coliseum na strictly for Dilawan only, ganyan. This concert is for Pink Lawan, loyalista only, DDS, you are barred from entering. Kung may ganun ka sanang nilagay, hindi eh. Ginamit mo lahat eh. Tinanggap mo yung mga pera ng mga tao. Tapos gagamitin mo yung ibang tao para mag-entertain, ibubuli mo yung mga tao na wala dyan, na wala namang koneksyon sa pagpapakita mo ng tumbong mo at saka ng ethics mo na itinali mo sa puwet mo, o yung bayag mo na kinokonsil mo. Alam mo yun, dinamay mo yung politika, hindi ka naman politika, hindi naman hindi naman political rally ang kupal ka. Kaya lang hindi masyadong nag-iingay na gaya ng DDS ang mga PBBM supporters. Di talaga mag-iingay yung mga BBM supporter, tanga yan eh. Tanga yan, yung ginawa niya na pinangiwing-iwing niya si sabi niya siguro para pantay, banatan natin si Duterte, banatan din natin si Bongbong. Una-una sa lahat, bakit mo gagamitin nga yun? Bakit ka gagamit ng political reference sa entertainment? Hindi naman entertainment ang politika. Tarantado talaga. So ibig sabihin talagang gumawa lang siya ng iskandalo para mapag-usapan, kasi kung hindi niya ginawa yan, kung hindi niya dinamay si Pangulong Duterte sa concert niya, putang ina, baka hindi natin alam, nag-concert siyang ulol na yan eh. Kaya lang natin nalaman na nag-concert yung tarantado na yan, kasi nga, ginamit niya si Pangulong Duterte, pero putang ina, sabi ko kasi kahit mamatay yan bukas eh, walang maghahanap sa kanya. Wala tayong pakialam dyan, di ba? At ang ginamit po niya dito, si MC at si Lassie, na pati nga ako ay nadamay dyan. So ayan ngayon, yung ultimong Christopher Min and other gay people na guest at co-host nito ni Christy, galit sa kanya. Hindi ba supposedly ang mga bakla dapat nagkakaisa yan? Oy, bakit ngayon magkakagalit kayo sa isa't isa? Bakit? Kasi nga, putangin lang yan, may mga guding at saka may mga bading. Yung guding, sabi nga ni Sir Jack Argota, yung guding, yun yung mga maayos na mga bakla, at may mga bading na hindi maayos. Katulad nitong bading na to. Utang ina mukha yan, no? Tingnan mo naman yung mukha, di ba? Okay, kinikilig pa siya. Tuwan-tuwa siya na ginawa ni Vice Ganda yun kay Pangulong Duterte. Kaya nga sabi ko sa inyo sino yung mga nagtanggol kay Vice Ganda? Una, si Claire Castro, taga-administrasyon. So alam mo, baka wala ng administrasyon. Sino pa ang nagbubunyi? Mga komunista, mga makakaliwa, mga aligned sa NPA.
O katulad nito, puta, ito lang yung aligned sa NPA na disaligned yung nguso. Kilig na kilig siya mga bossing. Tuwan-tuwa siya, at least nakasuntok siya sa mga Duterte. Sa pamamagitan ni Vice Ganda, feeling niya, nakadamage sila. Oo, tangina niyan. Sabi ko nga the fact na nakita ko nagsalita si Claire, ay sabi ko, alam na this. Talagang si Vice Ganda, ABS-CBN, and kung nasan man siya ngayon, GMA Kapuso, talagang propagandista na ng administrasyon laban sa mga Duterte. Duterte talaga kalaban. O, tingnan nyo pakinggan nyo, kilig na kilig. Congressman to O, di ba, nagagalit sila kay Amy Marcos. Nagagalit sila kay Amy Marcos, inaasal ni Amy Marcos nung nag-privilege speech, pero ito, tinan mo. O, tuwan-tuwa sa ginawa ni Vice Ganda. O, syempre nga naman, yung mga pangit na bakla, magkakaibigan yan. Oo, baka nga nag-orgy pa mga yan Oo, yung mga baklita na yan. O, ngayon, ito, pakinggan niyo sasabihin, talagang kilig na kilig si Ating. Speaking truth to power is most potent when it makes people laugh. Ibig sabihin, tagos na tagos at tusok na tusok. Di rin? Hindi rin, binigyan nyo lang kami ng content. Kasi sa totoo lang, Percy Sendenya, hindi na magbabago ang pagtingin ng mga Pilipino kay Pangulong Duterte kahit anong ibato ninyo. Katulad din ng ngiwi mo, hindi na yan magbabago. Oo, kahit na anong gawin mo, galit na tao sa inyo, nakangiwi pa yung nguso mo. Pero ang mga Duterte, simula nung 2016 hanggang ngayon, hanggang sa mga susunod na taon, mamamayagpag pa rin ang mga Duterte. So, hindi naman siguro araw-araw magko-concert si Vice Ganda para makatama siya at makatagos siya. Hindi, pero yung araw-araw na nakikita nyo si Inday Sara paikot-ikot sa mga Filipino community at tinatangkilik siya, yung araw-araw na nakikita nyo sa mga vlog namin na may tao sa Duterte Street at ngayon nagdadasal sila para sa magandang health niya at weather niya matapos niya itong pagsubok na ito, yun yung tagos na tagos sa inyo. Tapos ano pa yung impeachment, na-archive pa yung impeachment. Tapos wala nang lulusot na mga panukala na alanganin yung mga congressman. Tapos yung mga congressman nyo kasama pa sa flood control project, inilabas na ni Bongbong yung mga kumpanya. Makikita na ngayon yung mga koneksyon, yung mga kapatid, tatay, nanay na may-ari ng mga kumpanya na yung mga anak nasa Congress. So wala na, hanggang skit na lang kayo, hanggang sa mga patama na lang kayo ni Vice Ganda. Imagine niyo, dahil hindi na kayo epektibo, gumamit pa kayo ng baklang kupal para lang matamaan si Pangulong Duterte. Sa totoo lang, si Duterte naman, tanggap niya na nga yung fate niya dyan sa Hague, sabi nga niya, okay na ako matanda na rin naman ako, pwede na akong mamatay. Isi-celebrate ng tao yan. Pero, tangina nyo kayo, at saka yung pinaglalaban nyo, mula noong dekada 70 hanggang ngayon, yung isinisigaw ng mga aktivista, wala. Hindi pa rin naririnig at hindi kailanman maisa sa katuparan na komunismo ang magiging gobyerno sa Pilipinas. Never. At unti-unti, tandaan mo to. Sendenya Percy, tandaan mo to. Mananalo si Inday Sara sa 2028. Putang ina ng mga kaibigan mo NPA. Uubusin kayo ni Inday. Oo. Ubus kayo kay Inday, putang ina ninyo. Kaya magsaya na kayo ngayon. Araw-araw pag-concertin ninyo si Vice Ganda para makatama kayo sa mga Duterte, kasi hanggang joke na lang kayo. Imagine, Duterte 2016, ganyan na, ginaganyan nyo na. Ginagawa nyo na ng mga meme, kung ano-ano, ginagawa nyo ng mga fake news video, pero napatumba nyo mga Duterte? Hindi. At never nyong mapatutumba ang mga Duterte. Bakit? 33 million lang naman na Pilipino ang nag-aantay na maibalik ang isang Duterte sa gobyerno. Dahil nadala na tayo, tatanga-tanga yung presidente natin ngayon Pag upo ni Inday, putang ina nyo, the fact na nakikita nyo siyang malaya at humihinga at tinatamasa ang tiwala ng taong bayan, putang ina, yung nguso mo hindi natituwid yan. Sigurado ako baka ikamatay mo pa yan. Laughter is not only the best medicine, it is also the best wake-up call. Mabuhay ka. Laughter is the best wake-up call? Okay na, nag-invento na naman kayo. Yung laughter is the best medicine, okay na yun, pero laughter is the best wake-up call?
Okay nang ina nyo. Ano na naman yan? Sino gago na naman na nagsabi sa inyan? Utang ina nyo mga wala kayong utak talaga. Meme Vice Ganda, maraming salamat. Meme. Ay, Meme Vice Ganda, maraming salamat. Dahil sa'yo, nagalit na lang ang Duterte. Oh, pero putang, gando na lang yan. Wala na, pagkatapos niyan, ano na naman, wala na naman. Si Inday, hindi pa na-impeach. Yung impeachment, naka-archive. Tapos yung motion for reconsideration ninyo sa Supreme Court, wala nga. Hindi ma-approve. So, paano na yan? Sindin niya. Tangin niya, baka lalong tumabingi yung bunganga mo. Pagpapatawa ng may pagmumulat at panindigan. At kung sakali persona non grata ka, carry lang yan. Dahil sa aming puso, Meme Vice, ikaw ay persona. So, personang bonggang-bongga daw si Vice Ganda sa puso ng mga komunista. So, alam na natin. Si Vice Ganda, pakawala ng gobyerno. Si Vice Ganda, propagandista, anti-Duterte, at saka komunista. Pwede ba yun? Pwede naman natin sabihin yun? Oo Di ba? Pwede na ba yun? Oh, kasi kita nyo naman, sineselebrate siya ng mga nagmamahal sa kanya na mga makakaliwa. Yan. So, Vice Ganda, by the way, yung mga magulang ng nirecruit ng mga puki ng inanto, yung mga magulang ng mga nirecruit ng mga hayop na ito na umakyat sa bundok at nangamatay. Nangamatay, ginahasa ng mga ginahasa ng kanilang mga superior sa kabundukan. Hi daw, regards daw sa'yo. Kita-kita daw kayo sa impyerno. So sineselebrate ka ng mga makakaliwa lahat ng mga namatay na sundalo, pinatay ng mga makakaliwa. Ayan, Vice Ganda. Hi daw, sabi ng mga naulila nilang mga anak at mga asawa. At Vice Ganda, hi daw sa mga sa mga magulang na umasa na yung mga nag-iisang mga anak nila imbis na mag-aral, nag-armas. At na-recruit hanggang ngayon hindi pa nakikita. By the way, yung mga naghahanap ng mga magulang ngayon doon sa mga anak nilang inilibing na ng mga makakaliwa na ni-recruit ng mga kaibigan ng mga kupal na ito, shout out daw sa iyo, Vice Ganda. Shout out. Sana ay masaya ka sa iyong mga nakukuhang endorsement.